Greetings mga migs, welcome back sa Boy na Salita TV. So heto na naman tayo sa ating episode na tanong mo, sagot ko. So mayroong nagtanong na pagdidibusyon ba ng 49 days ay masama ba o hindi? At saka sasagutin din natin or mayroon akong karagdagang input kung bakit yung iba minamalas gamit ang San Benito. At saka mayroon pa mga tanong tungkol sa pagtatawas at saka sa mga pagdidibusyon ng mga medalyon at iba't iba pang mga katanungan tungkol sa pang-espiritual na bagay. Kung hindi kayo kontento sa aking magiging sagot, pwede kayong maglagay ng inyong opinion sa comment section or mag-message kayo sa akin. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako na mag-go aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin, patuloy na tayo. Ang ating unang katanungan ay mula kay DexBeck27. Sir, tanong lang, masama po ba ang pagdidibusyon ng 49 days sa mga medalyon? Ano-ano ang mangyayari at ano ang magiging epekto nito sa taong nagdidibusyon? Salamat po. Hindi masama ang magdibusyon sa medalyon. Ang masama ay kung ang ginagamit mong dasal sa pagdidibusyon mo ay may nakahalong mga sekretong pangalan ng mga elemento. Ang defense mechanism nila dyan ay sekretong pangalan kuno ng Diyos. Wala namang ganon. Nilahad na ng Diyos ang pangalan na pwede nating tawagin, kundi si Yeshua, aka Jesus Christ. Nasa Bible yan, walang makakarating sa Ama na hindi dumadaan sa Kanya. Yan ang nasa bagong kasulatan. So kapag nagdarasal ka sa iyong medalyon na ginagamitan mo ng dasal ng mga elementals, mga diablo, mga Diyos-Diyosan, mga sekretong pangalan, so doon na ang pagiging masama. Pero kung ang dasal mo sa iyong medalyon ay isang malinis na dasal, tulad ng Anima Christi o mga dasal na gawa ng simbahan na walang halong pangalan ng mga elementals, hindi yan masama. Ano ang epekto nito? Siyempre, kung ikaw ay walang halong mga elementals sa iyong dasal, magiging masagana ang buhay mo at punong-puno ka ng spiritual na pondo. Pero, kung ang dasal mo ay hinaluan mo ng pangalan ng mga elementals tulad ng San Benito. Ang San Benito ay may dasal yan na galing sa simbahan. Pero ang ginagawa ng mga Pilipino, hinahaluan nila ng mga occult na dasal na may mga pangalan ng mga espiritu. 3 persona na kuno ay pangalan o sikretong pangalan ng 3 persona. Mali yan. Kaya ang epekto niyan, nagiging malas ang San Benito. Yan ang mapapansin natin sa ibang mga antingero na nagsasabi, bakit minamalas sila ng ilang taon sa gamit nilang San Benito? It's because nagkakaroon ng kontrahan sa gamit mo na medalyon at sa gamit mo na dasal. Kaya nagiging malas. So kapag gumamit ka ng San Benito, gamitin mo yung dasal na para kay San Benito. Huwag mong haluan ng mga occult o mga Latin na hindi mo alam yung kahulugan. Ang next question ay mula kay Jerome PH. Actually, galing to sa TikTok, hindi to sa YouTube. Kuya, ask ko po ulit, pwede na po bang suotin kahit hindi pa tapos ang 49 days? So, ito yung pagdidibusyon sa mga medalyon. Actually, pwede namang suotin, pero hindi ganun kalakas. At pwedeng mabawasan ang pondo kapag sinuot mo na tapos may nanggambala sa'yo or may gumawa sa'yo ng masama. So, mas okay na itago mo lang muna tapos saka mo na suotin after 49 days para buong buo yung pondo. Tapos ang gawin mo munang panangga sa sarili mo ay yung general round poder, na yung dasal na kahit walang medalyon ay gumagana sa tao. At gawin mo yung habit everyday para dalawa yung spiritual energy na bumabalot sa'yo. Actually, hindi siya dalawa, bali
parang na-charge din ang katawan mo aside sa mga medalyon na ginagamit mo. Unfortunately, yung mga mabubuting energy, mga sabihin natin sa term ng iba ay Holy Spirit, so kapag gumawa ka ng masama or negative o low vibration energy, so nababawasan yun or na-deplete yun or pwedeng kumalas yun sa'yo. So yan yung dahilan kung bakit minsan may general round poder sila pero hindi sila napoprotektahan nito. It's because dahil na rin sa kanilang sariling gawain na masama. So iwasan. Kahit ako hindi ako perfect, so minsan din may mga pagkakataon na hindi talaga fully protected tayo. It's because minsan nakakagawa tayo ng mga masasamang bagay. At yung mga good spirit or good energies, so kumakalas or nawawala or nanghihina sa ating katawan kapag gumawa tayo ng mga masasamang bagay. Third question ay mula kay Ronald Ramirez. Sir, tanong ko lang about sa leklay. May narinig kasi ako na pag napatakan ng honey yung leklay ay parang nanganganak, may tumutubo na bilog-bilog, at saka yung po bang ibang binasa nila ng tubig galing sa ulan. Ang tanong ko kung paano natin mapatakan ng honey ang leklay at saka paano natin mababasa sa tubig ulan kung yung leklay ay nakapendant, nasa loob ng pendant ang leklay. Salamat po. Depende kasi yan sa paniniwala eh. Actually, ang ibig sabihin lang ng pagpatak ng tubig ulan, lalo na sa mga Malaysian leklay, is yung energy. Yung energy ng tubig, hindi naman literal yung tubig yung kailangan mo, yung essence niya. So kahit nakapendant, pwede naman na ilubog yun sa tubig. Minsan nga, yung pendant hindi naman fully sealed yan. So, pumapasok pa rin yung tubig doon. So, walang problema. Regarding naman sa may leklay daw na lumalaki kapag pinapatakan ng honey. So, pag may physical manifestation na, hindi na spiritual. Kasi, pag lumalaki, physical na yan eh. So, ibang klaseng espiritu na yan. Kasi ang mga banal na espiritu, yung mga espiritu na mga mabubuti, hindi yan nagkakaroon ng physical manifestation. Kasi gusto nila ang tao mismo, ikaw mismo ay i-enhance mo ang iyong frequency o yung spiritual mo. So magpataas ka ng spiritual na enerhiya para ikaw ay maka-ascend or makapunta sa kanilang realm or sa iba tinatawag yang langit. So kapag may physical manifestation yung leklay, so ibang espiritu na yon, baka malinlang ka lang. So much better na meron siyang manifestation or meron siyang mensahe na pinapadala sa iyo through spiritual means or intuition or sa panaginip. So diyan mo malalaman na mabuti yung espiritu na nakikipag-deal sa iyo. It's because hindi siya nakikialam sa physical na mundo. So next question, ano ba to yung username niya? Parang hindi pa to na-edit. Sir, pwede po ba gamitin ang benditadong kandila sa labas ng bahay gaya ng sementeryo? Di kaya magsilapit sa akin ang mga ligaw ng kaluluwa? Dadalaw kasi ako sa tatay kong namayapa. Actually, ang benditadong kandila, lalong-lalo na galing sa simbahan, ay may positive energy yan or malakas na frequency. So hindi lalapit sa iyo yung mga espiritu, lalong-lalo na yung mga masasamang espiritu o mga low vibration entity na nakatambay sa sementeryo. Kasi sa sementeryo, tambayan din yan ng mangkukulam. So maraming mga negative entity dyan. So kung meron kang dalang kandila na binditado, matik na yan. Aalis sila kasi nasisira sila sa frequency o sa light na binibigay ng kandila na yon. Lalong-lalo na pag na-bless ito ng holy water galing sa simbahan. So, ang sagot ko dyan ay pwede mo siyang dalhin o gamitin doon sa sementeryo, yung mga benditado sa simbahan ng mga kandila. At ang huling tanong natin ay the same username pa rin, same person. Sir, tanong ko lang po, paano kung may nakita spiritual na sakit? Ito pong pagtatawas ay para malaman lamang or may kasama po itong panggagamot? Depende sa
pagtatawas na ginagamit. So ito ay tungkol sa pagtatawas or pagsubay. So ito ay gamit ang San Benito. Actually yung San Benito na usal, so ang purpose lang doon ay para mag-react yung spirit na nasa loob ng iyong katawan or essence ng spirit, imprint ng spirit na nanggambala sa iyo. So kaya lumalabas yung imahe niya pag nilagay yung tunaw na kandila sa tubig na may asin. So para lang yon na malaman. So wala itong panggagamot kasi hindi direkta sa iyo or hindi mo ininom yung tubig na may dasal kasi intended yon para sa tawas. So ang gagawin mo, uulitin mo yung usal ng San Benito, yung usal na yung original na usala, wag yung mga halong mga occult. So ibubulong mo yon sa isang basong tubig, tapos lagyan mo ng asin, konting asin lang, tapos yun yung iinumin mo para makontra or maliberate ka mula sa oppression na ginawa sa'yo. Kasi pag binigyan ka ng sakit, ang term dyan is oppression. So yun yung dapat gawin. At yun yung pinaka-safe kasi Saint Benedict is Catholic medal yan. Magiging bad lang yan or magiging occult lang yan pag hinaluan mo ng mga Latin na hindi mo naintindihan. Tapos mga pangalan pala yon ng mga elementals o mga pangalan na gawa-gawa ng mga kulto, okultista. So pag-uusapan natin yan kung bakit gumagana o nagkakaroon ng buhay o frequency ang mga pangalan na yan. So sa ibang video natin yan pag-uusapan. So ayun mga migs, sa tingin ko yan lang muna sa ngayon, and then kita-kits tayo until next topic. Tapos i-comment nyo lang ang inyong mga opinion sa comment section or kung meron kayong mga karagdagang mga tanong. So kita-kits until next topic.